Naisip mo na ba kung bakit parang mas makulay, mas matibay, at mas buhay ang bagong 50 piso polymer banknote ng Pilipinas? Hindi lang ito basta pera na ipinapasa natin araw-araw sa jeep, tindahan o palengke. Ang hawak mo ay isang makapangyarihang simbolo ng kalikasan, kultura at identidad ng Pilipino. Sa bidong ito, aalamin natin kung paano po nagsasama-sama ang wildlife conservation, Filipino craftsmanship, at saka modern currency design sa iisang banknote. Kung gusto mong malaman kung bakit may Visayan leopard cat, Maliputo fish at saka Taal Lake sa isang piraso ng pera, huwag kang aalis. Dahil dito mo lang ito maiintindihan ng buo. At ayan, umpisahan po natin sa kanyang harapang bahagi or ang kanyang obverse side. At alamin po natin kung ano po ba ang mga ipinapakita niya dito. Ang overside ng 50 piso polymer banknote ay isang malinaw na paalala na ang Pilipinas ay mayaman hindi lamang sa tao, kundi pati sa endemic wildlife o at saka unique flora. Ang sentro po ng disenyo ay ang Visayan leopard cat dito, isang mailap at bihirang hayop na matatagpuan lamang sa piling bahagi ng bansa. Ano nga ba ang Visayan leopard cat at bakit siya malaga dito sa Pilipinas? Ang Visayan leopard cat na may scientific name na Prionylurus bengalensis robari ay isang endemic subspecies na matatagpuan sa mga isla ng Panay, Negros at saka Cebu. Kapag sinabing endemic, ibig sabihin nito ay dito lamang po siya sa Pilipinas makikita at wala sa ibang bansa. Isa po itong vulnerable species. Nangangahulugan na nasa panganib itong maubos kung hindi po mapoprotektahan. Ang leopard cat na ito ay sumisimbolo po ng lakas, liksi, kuryosidad, self-reliance at independence. Mga katangiang malapit sa likas na ugali ng maraming Pilipino. Sa kasaysayan ng mga Bisayas, lalo na sa Panay at Negros, ang mga kagubatan ay matagal ng tirahan ng iba't ibang wildlife. Ngunit dahil po sa deforestation, urbanization at saka illegal hunting, unti-unting nabawasan ang natural habitat ng Visayan leopard cat. Sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa 50 piso banknote, malinaw po ang mensahe. Ang pera ay hindi lang ekonomiya, kundi paalala rin ng responsibilidad natin sa ating kalikasan. Araw-araw natin siyang makikita, kaya araw-araw din tayong pinaalalahanan na protektahan ang mga hayop na hindi na kayang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa modernong mundo. Ano naman po ang Vidal's lanutan at bakit ito isinama sa disenyo? Ayan po, kasama po ng Visayan leopard cat dito sa overside ang tinatawag na Vidal's lanutan o Hibiscus campylosipon. Yan po ang kanyang scientific name na napakahirap bigkasin. Ulitin po natin, Hibiscus campylosipon. Isa po itong malaki at endemic na bulaklak na may kapansin-pansing pulang gitna at matatagpuan po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang hibiscus ay matagal ng simbolo ng kagandahan at saka resilience. Sa konteksto ng Pilipinas, ang Vidal's lanutan ay sumasalamin sa diversity ng ating flora, mula Luzon hanggang Mindanao. Sa kasaysayan ng ating bansa, ang mga katutubong halaman ay ginagamit hindi lamang po sa dekorasyon, kundi pati sa traditional medicine at local livelihood. Kaya ang paglalagay ng bulaklak na ito sa banknote na ito ay pagkilala sa mahalagang papel ng ating kalikasan sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Balikan po natin ulit ang larawan ng Visayan leopard cat dito sa banknote na ito. Sapagkat ang imahe po ng Visayan leopard cat sa banknote na ito ay mula po sa isang aktwal na larawan na kuha ni Floyd Bermejo. Hindi ito simpleng ilustrasyon lamang.
Ang paggamit ng totoong larawan ay nagbibigay po ng authenticity at mas malalim na koneksyon sa realidad ng wildlife conservation dito sa Pilipinas. Sa isang bansa kung saan maraming hayop ang nakikita lang sa libro or documentary, ang pagkakataon po ng realistic image sa pera ay parang tahimik na panawagan. Parang sinasabi nito na nandito pa kami, alagaan ninyo kami. At dito naman po tayo sa reverse side or likurang bahagi ng 50 piso polymer banknote na ito. Kung ang overside ay tungkol po sa lupa at kagubatan, ang reverse side naman ay tumitingin sa tubig at kultura. Dito po natin makikita ang Taal Lake, ang Maliputo Fish at isang intricate embroidery design mula Batangas. Ano po ba ang kahalagahan ng Taal Lake sa kasaysayan at kalikasan ng Pilipinas? Ang Taal Lake na matatagpuan po sa Batangas ay isa sa mga pinakakilalang lawa sa bansa. Ito ay hindi lamang tourist attraction, kundi isang historical at ecological landmark. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Taal Volcano at ang lawa sa paligid nito ay naging saksi sa maraming pagbabago, mula sa mga sinaunang pamayanan hanggang sa modernong komunidad. Ang Taal Lake ay tahanan po ng maraming native species, kabilang na ang Maliputo fish. Ngunit tulad ng ibang likas yaman sa bansa, naharap din ito sa mga hamon gaya ng pollution, overfishing at saka climate change. Ang paglalagay ng Taal Lake sa banknote ay malinaw na paalala na ang ating mga lawa at dagat ay mahalagang bahagi ng ating pambansang yaman. Ano naman ang Maliputo fish? Yan po ang Maliputo fish. At bakit ito simbolo ng aquatic biodiversity? Ang Maliputo fish na may scientific name na Carants ignobilis ay isang native species na matatagpuan po sa Taal Lake. Kilala ito sa kakaibang katangian nito na nabubuhay sa parehong alat at saka tabang na tubig. Sa kultura ng Batangas, ang Maliputo ay tinuturing na delicacy at simbolo ng lokal na identidad. Sa paglipas ng panahon, nababawasan po ang populasyon ng Maliputo dahil sa overfishing at pagbabago ng kondisyon ng lawa. Kaya ang pagsasama po nito sa 50 piso banknote ay isang uri ng visual education. Ipinapaalala po nito sa publiko ng ating aquatic biodiversity ay may hangganan at kailangang alagaan. Ano naman ang ibig sabihin dito ng embroidery dito na isang indigenous weave design? Yan, mula po ito sa Batangas. Hindi lamang po kalikasan ang tampok dito sa reverse side. Makikita rin ang isang intricate embroidery design na handcrafted sa Batangas. Ang Pilipinas ay mayaman po sa textile at saka embroidery traditions. At ang Batangas ay isa po sa mga lugar na kilala sa husay ng mga lokal na artisan. Ang embroidery na ito ay sumisimbolo ng sipag, tiyaga at malikhaing kakayahan ng mga Pilipino. Sa kasaysayan, ang pagbuborda ay hindi lamang sining, kundi kabuhayan ng maraming pamilya. Kaya ang presensya nito sa banknote ay pagkilala sa Filipino craftsmanship na patuloy na nabubuhay kahit sa modernong panahon. Ngayon, kapag pinagsama-sama ang lahat ng elementong ito, yan po ay ang Visayan Leopard Cut, Vidal's Lanutan, Taal Lake, Maliputo Fish at ang Batangas Embroidery. Makikita po natin na ang 50 piso polymer banknote dito ay isang visual story ng Pilipinas. Pinapakita nito na ang kalikasan at kultura ay hindi po magkahiwalay. Sila ay magkaugnay at parehong mahalaga sa ating pambansang pagkakakilanlan. Ang aking opinion po rito ay masasabi ko na ang 50 piso polymer banknote na ito ay higit pa sa isang modernong currency. Isa itong educational na tool, cultural archive at paalala ng responsibilidad. Sa bawat transaction
dala natin ang kwento ng ating wildlife, tubig at saka sining. Kung gagamitin po natin ang kaalamang ito, hindi lang sa panunood, kundi sa tunay na buhay, sa pagprotekta sa kalikasan at pagsuporta sa lokal na kultura, dito lang tunay na magkakaroon po ng halaga ang bawat pisong hawak natin. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Panoorin na rin po ninyo ang mga recommended at mga suggested videos natin dito.